Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. King Charles III nangakong maglilingkod sa United Kingdom sa gitna ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang ina na si Queen Elizabeth II. Matapos ang pag-anunsyo ng pagpapatigil sa Study Now, Pay Later program ng Commission on Higher Education, isa pang financial aid program ng CHED para sa mga mahihirap na mga estudyante ang hindi na makatatanggap ng mga bagong aplikante dahil sa kawalan ng pondo. Department of Health iginiit na dapat pa ring panatilihin ang pagsusuot ng face mask ng commuters. Mga international syndicate, isa sa tinitingnang sangkot sa tech scam sa bansa. Nangako si King Charles III na maglilingkod sa bansa sa kauna-unahang talumpati bilang hari ng United Kingdom. Sa gitna ito ng pagdadalamhati sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II. Ito ang balita ni Giselle Bonifacio. Bilang pagsunod sa mga naging hakbang ng kaniyang inang si Queen Elizabeth II, ipinangako ni King Charles III ang paglalaan ng sarili sa paglilingkod. Ito ang binigyang diin ng 73 taong gulang na hari sa isang taimtim na talumpati sa Britain. Nagbigay din siya ng pahayag tungkol sa kanyang pagmamahal sa asawa at mga anak. Naging hari ng United Kingdom si Charles noong September 8 nang mamaya pa ang inang si Elizabeth sa edad na 76 sa Scottish residence sa Balmoral Castle. Araw ng Biyernes, bumalik ito sa London mula sa Scotland at nagbigay ng kanyang kauna-unahang speech bilang sovereign o namumunong hari. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. Tinawag niya ang inang isang inspirasyon at halimbawa sa kanya habang kinikilala ang naging pangako nitong magsilbi sa mga mamamayan ng United Kingdom at iba pang realms o nasasakupan. Ipinahayag din ng bagong luklok na hari ang matinding kalumbayan sa pagpanaw ng ina. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Pinuri rin ng bagong hari ang kanyang asawang si Camilla na ngayoy Queen Consort na. Gayon din ang panganay na anak at tagapagmanang si William at manugang na si Kate na ginawaran niya ng titulong Prince at Princess of Wales. Kinilala rin nito ang mas nakababata niyang anak na si Harry at asawa nitong si Meghan. Isinahimpapawid ang talumpati ng hari sa telebisyon at nakastream din sa St. Paul's Cathedral kung saan nagtipon-tipon ang nasa 2,000 taong dumalo sa isang service of remembrance para kay Queen Elizabeth. Kabilang narito si UK Prime Minister Liz Truss at mga miyembro ng kanyang pamahalaan. Patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao sa labas ng Buckingham Palace upang maglagak ng mga bulaklak at written tributes para sa late Queen. Gayon din upang muling magpasalamat at ipakita ang pagtanaw ng utang na loob sa ginawang serbisyo ni Queen Elizabeth. Samantala, kaalinsabay ng pagluklok sa trono ni King Charles III ang maraming magiging pagbabago sa aspeto ng pamumuhay dito sa Britain, magmula sa pambansang awit, stamps, post boxes, passports, notes at coins. At sa pagpanaw ni Queen Elizabeth, magkakaroon din ng pagbabago sa pangalan ng mga institusyon sa United Kingdom at sa Commonwealth realms. Giselle Bonifacio, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay pugay si Australian Prime Minister Anthony Albanese kay Queen Elizabeth. Ito ay sa pamagitan ng wreath-laying ceremony sa imahe ng reyna sa Parliament House sa Canberra ngayong araw. Lumagda rin ito sa Book of Condolence. Inilagay din sa half-mast ang bandila ng Australia at nagsagawa ng 96 gun salute, isa sa bawat taon ng edad ng reyna sa forecourt ng Parliament House.
Regular na binibisita ni Queen Elizabeth ang Australia sa loob ng 70 taon niyang panunungkulan. Huli itong nagtungo doon noong 2011. Throughout her reign, Queen Elizabeth II showed a deep affection for our country. Her Majesty celebrated our good times and she stood with us during trials and hardships. Happy and glorious, but steadfast too. In particular, we recall the sympathy and personal kindness she extended to Australians afflicted by tragedy and disaster, from floods and bushfires to wars and a pandemic. Inihayag kahapon ng Commission on Higher Education sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso na wala ng pondo ang isa sa financial aid program ng komisyon na tumutulong sa mga estudyante na nahihirapan na suportahan ang kanilang pag-aaral. Nauna na ring i-anunsyo ng CHED na ititigil na rin ng gobyerno ang Study Now, Pay Later program dahil marami umano sa mga estudyante ang hindi nakapagbabayad dito. Ito ang balita ni Janice Inhente. Sa pagharap ng mga opisyal ng Commission on Higher Education kahapon sa budget hearing ng Kamara, sinabi ng komisyon na hindi na nila kakayanin na i-accommodate pa ang mga bagong estudyante na magre-request ng financial assistance. Ito ay sa ilalim ng Tertiary Education Subsidy Program o TES na ibinibigay sa mga estudyante na naka-enroll sa private schools sa mga lugar na walang state colleges at universities. Gayon din ang mga estudyante na kabilang sa mga pamilya na nasa ilalim ng Unconditional Cash Transfer Program. Base sa presentasyon ng CHED, wala ng pondong nakalaan para sa test program sa ilalim ng 2023 proposed budget na binalangkas ng Department of Budget and Management. Ayon sa CHED, tanging ang mga dating benepisyaryo na lamang ang kanilang matutulungan at hindi nakakayanin pang suportahan ng mga bagong estudyante na mag-a-apply ng cash aid program. The funds are sufficient only to cover the continuing test beneficiaries. Hindi po kami makakapagbukas ng new application. Wala naman po kaming pondo para sa new applicants. So we can only commit to provide tests to the continuing test beneficiaries for academic year 2022 to 2023. Sa pagtaya ng komisyon, aabot sa higit 200,000 mga estudyante ang maaapektuhan sa kawalan ng pondo ng test program. Kaugnay nito, ipinunto naman ni Kabataan Party List Representative Raul Daniel Manuel na dapat lamang tiyakin ng Kongreso na mabibigyan ng sapat na pondo ang CHED upang masuportahan ang pag-aaral sa kolehiyo ng mga mahihirap na estudyante. Kaya nararapat lamang, Madam Chair, na tiyakin natin yung sapat na pondo. In fact, dapat nga ay ma-reverse ang ganitong proposed na cuts sa financial assistance programs ng CHED. Nauna nang inianunsyo ng CHED na ititigil na ng pamahalaan ng Study Now, Pay Later program dahil marami umano sa mga estudyante ang hindi naman nakakabayad sa mga loan pagkatapos na makapag-aral. Paliwanag ni Commissioner De Vera, masyado nang mababa ang nakukolektang bayad ng gobyerno mula sa programa at aminado na hirap nang habulin ang mga may utang dito. The CHED has stopped the Study Now, Pay Later program because it is a Study Now, Pay Never program, Mr. Chair. The government was unable to collect because after the students graduate, government is unable to go after them anymore because if they don't get jobs after they graduate, how can they pay their loans? Sa kabila nito, ipinaliwanag naman ng CHED na maaari pa rin makakuha ng financial assistance sa mga estudyante sa ilalim ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o ang UNIFAST, kung saan naglaan ng pamahalaan ng ₱1 bilyong pondo sa programa. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na magbibigay ito ng 1.74 billion pesos na pondo para sa Universal Healthcare Program sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na September 13. Sa isang pahayag, sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles
Napirmado na ang tseke na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.74 billion pesos na iriremit sa Bureau of Treasury. Dahil dito, umaasa ang PCSO na mas magiging makahulugan ang selebrasyon ng kaarawan ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mura at mas accessible na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Universal Healthcare Act, inaatasan ng PCSO na ilaan ang 40% ng pondo nito para sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Iginiit ng Department of Health na dapat pa ring panatilihin ng mga commuter ang pagsusuot ng face mask habang nakapila at nakasakay sa loob ng mga public transportation. Bukod dito, hinikayat din ng kagawaran ng mga magulang na palagi pa ring pagsuotin ng face mask ang kanilang mga anak kapag pumapasok sa mga paaralan. Ito ang balita ni JP Nunez. Bagaman inirekomenda na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa open spaces na may maayos na ventilasyon, ipinaliwanag ng Department of Health na kinakailangan pa rin na panatilihin ang regular na pagsusuot ng face mask sa mga commuter, kahit pa nakapila lamang at naghihintay na makasakay ng public transportation. Pagdating sa public transport, kahit kayo po ay nakapila lang, kailangan nyong isuot ang mask. Ang mga taong sumasakay ng publikong sasakyan ay hindi maaari. No? Ine-encourage pa rin natin, highly encouraging them to wear their face mask everywhere they go. Ayon kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere, maaari lamang gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa mga low-risk areas, maging sa mga tao na mas maliit ang tsansa na mahawa ng virus. Maaari lamang anyang alisin ang face mask sa mga lugar na hindi masyadong crowded at may maayos na ventilasyon. Kaugnay nito, pinayuhan rin ng DOH ang mga magulang na palagi pa ring pagsuotin ng face mask ang kanilang mga anak kapag pumapasok sa mga paaralan. Ito'y dahil isinasagawa ang mga klase sa loob ng mga silid-aralan. We highly encourage the mothers and the parents. Pagsuotin niyo pa rin po ng mask ang inyong mga anak dahil iba ang interaksyon ng mga bata sa eskwelahan. Lalong-lalo na indoors pa rin most of the time ang eskwelahan. Nakipagpulong na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng IATF hinggil sa COVID-19 situation sa bansa. Gayunman, hinihintay pa rin ang pinal na desisyon ng Pangulo kung papayagan na ang optional na pagsusuot ng face mask sa outdoor areas na may maayos na ventilasyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ngayon ng Department of Health na patawan ng dagdag na buwis ang mga sweetened beverages, junk foods at iba pang pagkain na maaalat at nagtataglay ng fats. Ayon sa DOH, ito'y upang makontrol ang kaso ng obesity sa bansa at maipromote ang healthy lifestyle sa mga Pilipino. Base sa datos ng Health Department, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong obese. Mula sa dating 31% na naitala noong 2015, umakyat pa ito sa 37% noong 2018. Paliwanag ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, mas madaling dapuan ng sakit ang mga taong obese na maaaring magresulta sa heart disease, hypertension, diabetes at cancer. Ayon kay Undersecretary Vergere, ang planong ito ng kagawaran ay alinsunod sa naging epekto ng pagpapatupad ng Sin Tax Law kung saan nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong naninigarilyo at umiinom ng alak dahil sa pagpapataw ng mas mataas na buwis. Gumugulong na ang investigasyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT hinggil sa mga lumalaganap na tech scam sa bansa. Isa sa tinitingnan ng DICT ay ang international syndicate na posibleng nasa likod ng mga personalized tech scam. Ito ang balita ni Eileen Cerudo. This is more than meets the eye po. And there are criminal syndicates really that's operating. And these criminal syndicates are international. Humiling si Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Enrile Uy sa mababang kapulungan ng Kongreso na magkaroon ng executive session.
Nais nang ihayag dito ang mga nakalap nilang impormasyon mula sa kanilang investigasyon sa kumakalat na text scams at personalized text messages sa bansa. Ayon sa opisyal, posibleng may kinalaman ang mga international syndicate sa nasabing issue. So we're working not just locally, but with international law enforcement agencies in this regard. Agad naman itong sinang-ayunan ng komite sa Kamara, subalit hindi pa inihayag kung kailan ito isasagawa. Samantala, sinabi pa ni Secretary Uy na pinag-aaralan na nila ang mga guidelines upang masolusyonan ang problema sa text scams. Hiningan na rin ang ahensya, ang Globe at Viber ng mga dokumento upang pag-aralan kung nakolekta ba ang personal na impormasyon ng publiko mula sa mga nasabing telecommunication service provider. Ito ay sa kasagsagan ng contact tracing nang ipinatupad ang restrictions dahil sa COVID-19 pandemic. Umapela rin ito sa Kongreso na magkaroon ng pondo para sa intelligence funds ng DICT. Sa proposed budget ng DICT, walang alokasyon para sa intelligence fund nito. Makakatulong anya ang pondo para mapaigting pa ang kanilang programa hindi lamang sa mga tech scams, pati na rin sa cybercrimes, child exploitation at iba pang krimen. So we definitely need an Intel budget for that. Even if just 5% of what was allocated before, that will go a long way po in us being able to track down these cyber criminals. Sa Global Cybersecurity Index, kasalukuyang nasa 71 spot out of 100 ang Pilipinas. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkasundo ang House of Representatives at Senado na ipasa ang ilang mga mahalagang panukalang batas bago ang recess. Kasama dito ang pagpapaliban sa nakatakdang barangay elections sa Disyembre at ang SIM card registration bill. Ayon kay House Majority Floor Leader Manuel Jose Dalipe, ito ang napag-usapan sa isinagawang pulong ng dalawang kapulungan ng Kongreso noong Huwebes ng gabi. Sa ngayon, nakapasa na sa kani-kanilang komite sa Kamara at Senado ang consolidated version ng dalawang panukala. Inaasahan ang isa na namang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Busod pa rin ito ng patuloy na pagbaba ng pandaigdigang pangangailangan sa langis. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Muling inaasahan ng Department of Energy ang pagpapatupad ng mga kumpanya ng langis ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa taya ng Mean of Platts Singapore, 50 hanggang 70 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman ang matatapya sa kada litro ng diesel at 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos kada litro ang ikakalta sa kerosene. Posible pang magkaroon ng pagbabago ang mga naturang presyo dahil sa mga operating at administrative costs ng mga oil company. Sa mensaheng ipinadala ni Rodela Romero, Assistant Director ng DOE Oil Industry Management Bureau, ang rollback ay bunsod pa rin ng pagbaba ng global demand o pandaigdigang pangangailangan sa langis. Dulot ito pangunahin ng paghina ng mga aktibidad sa China dahil sa mga ipinatutupad nilang lockdown at ang pagtaas ng interest rate partikular na sa Estados Unidos. Inaasahang maglalabas ang mga oil company ng pinal na presyuhan ng petrolyo sa Lunes. Hindi pa matiyak ng DOE kung magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga susunod na linggo. Ngunit ayon sa kagawaran, may forecast na bababa ang presyo ng langis sa huling quarter ng taon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lumakas pa ang bagyong Inday at isa ng typhoon category. Nakararanas ngayon ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa epekto ng bagyo. Alamin natin ang update sa ulat panahon kasama si Raymond Ordinario ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Yes, Mr. Raymond, ano po ang update kaugnay nitong bagyong Inday? Yes, Rosalie, magandang tanghali. Ito yung ating update dito pa rin kay bagyong Inday. Kaninang alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 445 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Nagtatagay ito ng hanging aabot na ng 120 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugsuyan na aabot ng
150 kilometers per hour. Sa ngayon, Rosalie, ito ay kumikilos pa rin ng northwest o hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Base sa ating latest track, nakikita natin itong ating bagyo ay bahagyang mabibilis dito sa may silangan ng extreme northern Luzon at paglapit dito sa may silangan baybayin o silangan karagatan ng Taiwan, ito ay bahagyang babagal dahil nga ito ay bubuelo at magkakaroon na siya ng pahilagang direksyon. So nakikita natin base sa ating latest track, no? So either Tuesday evening or Wednesday early morning ay lalabas na ng ating area of responsibility. Balikan natin ang ating satellite image, nakikita natin ngayon na wala na maging direktang epekto itong mismong sirkulasyon ng ating bagyo, ngunit nakakapaghatak na ito ng habagat na nagdudulot ngayon ng pagulan dito sa kanlurang bahagi ng gitna at katimugang Luzon at dyan sa may Western Visayas. Kaya makakaranas pa rin ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar ng pagkakaroon ng malaking tsansa ng mga pagulan at mga thunderstorms na pwede magtagal nga ng 2 hanggang 3 oras. Yes, Mr. Raymond, meron pa bang ibang weather system na binabantayan ng Pag-asa na maaaring makaapekto sa masungit na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas? Sa ngayon, Rosalie, ito na lang ating habagat yung binabantayan natin. At may mga cloud clusters pa rin tayong nakikita na namumuo dito sa Pacific Ocean. At at the same time, meron pa rin tayong nakikitang ITCZ na pwede magdulot nga ng pagulan dyan sa Mindanao area sa mga susunod na araw. Ngunit binabantayan natin ito dahil nga ang focus natin itong bagyo kasi ang nagdadala ngayon ng mga systems, na mga weather systems dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Alright, maraming salamat po Mr. Raymond Ordinario, weather forecaster ng Pag-asa. Inirereklamo ng mga residente ng isang barangay sa Kalumpit, Bulacan ang baradong sapa sa kanilang lugar. Maghinala kasi sila na dito nang gagaling ang mga lamok na dahilan ng pagkakasakit ng dengue ng ilan sa mga taga roon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Dito po ako sa sapa naglalaro. Nakagat po ako ng lamok. Halos mag-agaw buhay sa ospital dahil sa dengue ang 8 taong gulang na si Eliori sa barangay Kalumpang sa Kalumpit, Bulacan. Ayon sa mga magulang niya, posibleng sa baradong sapa sa likod ng kanilang bahay nang galing ang lamok. Bali kalalabas lang po yung anak ko sa ospital dahil po sa dengue. 8 araw po kaming na-confine sa dengue. Kung aayusin na po ang sapat at bubuhayin po, palalakihin, yung katulad po ng dati. Siguro po wala pong mga sakit na magkakaroon ng ganito sa mga looban. Hindi po siya pamumuhayin ng lamok. Siguro po pag malinis yung sapat. Nag-aalala na rin ang ilang mga magulang na makagat na lamok ang kanilang anak. Ilang matatanda na rin ang nagka-dengue sa lugar. Marami pong lamok pag po gawa ng umulan. Marami pong mga lamok. Tapos yung tubig po, hindi na po maagos papunta po sa ibang katubigan. Kasi po nagpondo na po diyan. Hanggang binti po. Yung dito. Kaya po yung mga bata, hindi po makapasok minsan kasi po wala na pong dadaanan. Yung anak ko po nagtatrabaho sa UPPC, bigla po siyang nilagnat. Tapos po nung nagpa-check up siya, umuwi po siya nung hapon, lagnat. Nung po nagpa-check up po siya, na ano po siya ng case ng dengue. Gusto ko po namin mangyari, malinis tong sapa na ito. O dumaloy man lang yung tubig. Ayon sa Municipal Health Officer ng Kalumpit, posibleng pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng dengue ang baradong sapa, lalo't kung may mga gulong at mga bote na nakaimbak dito. Pinanggagalingan talaga ng mga lamok na dengue, yung mga shallow stagnant water. Doon nangigitlog yung lamok, shallow water lang. Ayon sa kapitan ng Barangay Kalumpang, wala sanang magkakadengue sa kanilang barangay kung hindi hinarangan ng pader at mga bahay ang mahabang sapa mula sa Kalumpit papuntang Malolos hanggang Hagunoy. Papuntang dagat, yung sapa na yan. Kaya kung yan ay maaayos, maraming benepisyo makakamtan ng mga naninirahan dito. Una sa lahat, yung baha, madaling maibsan. Pangalawa, yung mga namumuhay na lamok dyan na nagiging sanhi ng mga dengue ng ating mga kababayan, siguro mawawala. Ayon naman sa mga nagtayo ng bakod, willing naman silang tanggalin ito kung ipatatanggal ng gobyerno. Hindi mo akin ito, sa gobyerno yan Basta kung gagawin ng gobyerno, baka mamaya gagawin ng gobyerno, umpisa lang na naman, tapos hindi gagawin. Wala tayong magagawa doon. Hiling ng mga residente, maaksyonan sana na maibalik ang mahabang sapa.
Kawawa yung mga batang maliliit, yung mga matatanda, yung mga katira rito. Pinakikiusap namin sa lalong madaling panahon, aksyon na nila ngayon to. Matagal lang ipinangako sa amin yan, ganyan lang. Ngayon, sana yung mga bagong nakaupo, aksyon na nila. Malaki po ang posibilidad, sir, na magkaroon ng sakit ng mga tao rito, o kamukha ng dengue, o kung ng ano pa man, dahil po sa tsuro ng tubig na to. Dati po kasi ito, napakalinis ito . Ngayon po, nakakatakot ng tingnan. Dito po kami naliligo, mga bata, galaba po mga tao dyan. Ipinangako naman ng Municipal Health Office ng Kalumpit na gagawin nila ang kanilang magagawa para malinis at maayos ang lugar. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang nasa 400 pamilya sa Mandaue City sa Cebu matapos bigla ang ilikas dahil sa pag-apaw ng Butuanon River, bunsod ng malakas na pag-ulan sa lugar. Ito ang balita ni Alan Manansala. Nasa evacuation center na ang mahigit 1,800 individual sa Mandaue City matapos inilikas kahapon dahil sa pag-apaw ng tubig sa Butuan River. Ilang araw nang halos tuloy-tuloy ang matinding pagbuhos ng ulan sa lugar dahilan para umapaw ang tubig. Sa videong ito nakuha mismo ni Noel Majus Jr., makikita kung paano inanod ng malakas na ragasan ng tubig ang kanilang bahay. Sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, agad na inilikas ang nasa 5 barangay sa Mandaue City. Nasa kani-kaniyang disaster tents na sa mga evacuation center ang mga inilikas na pamilya. Ayon kay Mayor Jonas Cortez ng Mandaue City, nauna na rito ang pamamahagi ng disaster kits at family packs mula sa local government unit sa mga inilikas na pamilya. Gayunman, hindi pa masabi ng alkalde kung kailan pa uuwiin sa kanilang mga tahanan ang libong residenteng inilikas dahil hanggang sa ngayon ay delikado pa na pabalikin sila sa kanilang mga bahay. Tiniyak naman ito na may mga ayuda na ibibigay para sa mga nawala ng tahanan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na may sapat na supply ng isda sa bansa. Wala pa ring plano ang pamahalaan na umangkat maging ng galunggong. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa videong ito ni Hershey May Sarita, makikita ang mga isdang tamban na pinagkakaguluhan ng mga residente dahil pumunta na sa kanilang pangpang sa Sombrero Island, partikular sa Sitio Batlog, Barangay Tambliza, Concepcion, Iloilo, nito lamang September 5. Halos mapuno ang bangkang ito sa kanilang nahuli na hindi na sila masyadong nahirapan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito ang patunay na may sapat na supply ng tamban ang bansa kung saan maging ang datos ay sinusuportahan ito. Ayon sa datos na hawak natin, ang figure ng Philippine Statistics Authority nasa 200% at 400% ang sufficiency level sa first and second quarter respectively pagdating po sa tamban. Ang isdang tamban ay karaniwang ginagawang sardinas, habang ang iba naman ay ginagawang tuyo o tinapa. Ayon naman sa Canned Sardines Association of the Philippines, nahaharap sila sa kakulangan ng supply ng isdang tamban kung hindi nila masasapatan ang nahuli nila ngayon. Nagpupuntaan nila sa mga municipal water ang mga tamban dahil nandoon ang kanilang pagkain. Sa ngayon ay nasa 20% na lamang nila ang kanilang nahuhuli at hanggang Nobyembre na lamang sila maaaring pumalaot dahil sa ipatutupad na fishing ban. Hinihiling nila na payagan sana silang mangisda sa karagatang sakop ng lokal na pamahalaan. Unless the commercial fishing is allowed to enter up to what the law allows, which is 10.1 kilometers from shore, sayang yung isdang nandoon lahat sa municipal waters. At mamamatay lang yan. Maikli lang ang buhay ng tamban . Bukod sa tamban ay sapat din anya ang supply ng iba pang isda, gaya ng tilapia at bangus. Wala ring plano ang BFAR na magbigay ng permit para sa pag-aangkat ng galunggong dahil bumaba pa nga ang presyo nito sa merkado.
Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang humarap sa anumang pagdinig ang dating direktor ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMech. Kaugnay ito ng pagbili ng PhilMech ng mga makinarya sa pagsasaka na pinondohan noong 2021 na sinasabing overpriced. 1.2 million pesos lamang ang inaprubahan ng Budget Department na presyo ng bawat traktora. Subalit umabot sa halos 1.3 million pesos ang presyo dahil sa mga idinagdag na specifications. Sa ngayon ay nag-request na sa DBM ang PhilMech para payagan silang mabayaran ng mga supplier. Pero ayon sa Budget Department, may hinihintay pa silang dokumento para maumpisahan ang proseso. Ang nagkakaproblema lang po rito ngayon ay yung pagbabayad namin sa mga suppliers. Pero nung mag-assume po ako ng post as Director of PhilMech last March of this year, I informed already the suppliers that the payment would have some delays because of some technical glitches committed by the previous Bids and Awards Committee. Records will show na there is no overpricing or corruption as far as the procurement of agricultural machinery is concerned during my term as PhilMech Director. Yun ang pinagmamalaki ko po yan kasi una, kakandak tayo ng bidding. Inilabas na ng Senado ang committee report kaugnay sa isinagawang pagdinig sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4. Iginiit naman ng ilang sangkot sa issue na wala silang masamang intensyon sa pagpabor na mag-angkat ng asukal ang Pilipinas. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Muling itinanggi ni dating Sugar Regulatory Administration Administrator Hermenegildo Serafica ang mga aligasyon kaugnay sa naunsyaming sugar importation. Ito'y matapos irekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila kaugnay ng Sugar Order No. 4. Ayon kay Serafica, malinis ang kanyang konsyensya sa pagpabor sa planong pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. In this case of SO4, nobody influenced the members of the board, including me. There is no consideration of whatsoever, Your Honor. My conscience is clear. Samantala, ayaw namang magbigay ng reaksyon ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian sa naging hakbang ng Senado. Wala nga, no comment. Hindi ko pa nakikita yung result. I will have to see the result first. Webes nang ilabas ang committee report kung saan nakasaad ang rekomendasyon. 14 mula sa 17 miyembro ang pumirma dito. Bukod kina Serafica at Yusek Sebastian, kasama sa pinakakasuhan sina dating SRA board members Roland Beltran at Aurelio Valderrama Jr. Ayon sa report, nakitaan ang mga ito ng administrative offenses gaya ng serious dishonesty, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interest of service at gross insubordination. Inirekomenda rin ang pagsasampa ng mga kasong kriminal dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Anti-Agricultural Smuggling Act at Article 177 ng Revised Penal Code dahil sa usurpation of official functions. Based on proof of facts, the individuals mentioned in the dispositive portion are those found liable because of the weight of evidence, documentary and testimony-wise. Isusumite ang kopya ng report sa Department of Justice, Commission on Audit at Office of the Ombudsman para sa karampatang aksyon. Magbibigay din ng kopya nito sa Bureau of Immigration upang maisamang 4 na opisyal sa Immigration Lookout Bulletin. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Idineklara ni New York Governor Kathy Hochul ang disaster emergency matapos na madiskubre ang poliovirus sa wastewater samples sa isang county sa New York City area, USA.
Natukoy ang virus sa Nassau County sa Long Island, ayon sa Department of Health. Sa pamamagitan ng deklarasyon, makakapag-administer ang emergency medical services workers, midwives at pharmacists ng polio vaccines at magkakaroon ng kapangyarihan ng mga doktor na mag-issue ng orders para sa bakuna. Sa mga nakalipas na buwan, nadetect din ang polio virus sa mga sewage sample sa Orange, Rockland at Sullivan counties at maging sa paligid ng New York City. Noong Hulyo nang simulan ng New York authorities na i-check ang signs ng virus sa sewage sa Rockland County pagkatapos ng halos isang dekada. Nanawagan si United Nations Antonio Guterres ng malawakang pagtulong at suporta mula sa international community para sa Pakistan na nagtamo ng nasa $30 billion na halaga ng pinsala dahil sa matinding pagbaha. Bumisita ito sa bansa noong Biyernes, September 9. Dahil sa record ng mga pag-ulan bunsod ng habagat, maraming baha, tulay, kalsada, riles, livestock at pananim ang nalubog sa tubig baha. Mahigit sa 1,400 ang mga nasawi bunsod ng kalamidad. Nakipagpulong si Guterres kay Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sa kanyang 2 araw na pagbisita sa Islamabad. Ayon kay Sharif, kailangan ng malaking halaga ng Pakistan para sa relief effort nito. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 7:12 na nagsasabi, "Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.